Magandang araw mga kaparmers. Ikotin muna natin yung ating mga alagang pabo dito sa ating munting backyard farm. Ikotin natin, samahan niyo ako. Kumustahin natin yung ating mga alaga. Meron akong in-upload na video noong unang weeks. Medyo siguro 2 weeks ago. Dumami yung view, mabot ng 100,000. Sa tingin ko marami rin ang gustong magkaroon ng backyard farm. Gustong pasukin ng ganitong pagninegosyo. Nabanggit ko kasi doon na from OFW to full-time backyard farm. Ibig sabihin, marami yung ating mga OFW, yung ating mga abroad na mga taga-probinsya na gustong pasukin ang backyard farm o pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng pabo, or kung ano man na inyong mga naiisip na pwede nyong alagaan na naiisip nyo na pwedeng pagkakitaan. Since ako po ay isang OFW dati, kaya isineshare ko para ma-inspire po yung ating mga kapwa ka-farmers, kapwa OFW na gustong pumasok sa ganitong pagninegosyo. Ngayon, i-share ko sa inyo yung ating mga experience, yung mga magandang nangyari at yung mga sakripisyo na ating ginawa bago tayo nagkaroon ng ganito karami at ganito kagandang backyard farm. Kasi maraming na-inspire, pero sana alam nyo rin kung ano yung mga sakripisyo natin na ginawa bago nakamit natin yung mga ganito karami at ganito kagandang video na atin nakukuha ngayon. Baka nakikita nyo lang yung magandang video, hindi nyo iniisip yung sakripisyo na ating ginawa. Pero bago natin ipagpatuloy yung ating kwentuhan, kung sa tingin mo ikaw ay nai-inspire sa ating mga video na ibinabahagi at ako ay nakakatulong para mas lalong lumakas ang iyong loob para pumasok sa farming business, ang inyong pagpindot ng subscribe button naman, yan po ay nagbibigay sa akin ng malaking tulong para mas lalo pa tayong makilala. So ayun mga ka-farmers, mayroon tayong mga nakikitang comment. Merong sinasabing 10 years na sila sa abroad, 20 years na sila sa abroad, 16 years na sila sa abroad. Grabe, ang tatagal na, siguro maraming ipon. Pero para sa akin, alam ko ang sitwasyon sa abroad. Kahit gaano kapakatagal sa abroad, kung katamtaman lang, sakto lang yung sahod, napakahirap talagang mag-ipon. Kaya mas maganda talaga mag-isip kung anong magandang for good business ang ating gagawin. Mas masarap pa rin ang buhay sa Pilipinas na kasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Kahit hindi ganong kalaki yung ating kinikita, at least naman nasa sarili tayong bayan at kasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Kung baga we are free, pwede tayong umikot kahit saan. Para sa ating mga kapwa ka-farmers na nagplanong pasukin ang ganitong negosyo, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng pabo, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong papasukin kung hindi pa kayo handa sa mga sumusunod. Sa ganito kasing negosyo ka-farmers, kailangan hindi ka maarte. Pagdating sa ipot, kung maarte ka, huwag kang papasok sa ganitong negosyo. Kasi kailangan malinis palagi ang inyong backyard farm, lalo na pag malapit kayo sa mga bahay para hindi tayo mareklamo. Kasi alam nyo naman, pag maraming tambak na ipot, siguradong malamang sa malamang magreklamo ang iyong kapitbahay. Yun po yung number 1 na kalaban dyan. Kailangan alas 5 pa lang, bumabangon na tayo para makapag-prepare ng kanilang mga pagkain at malinisan yung ating sahig ng ating alaga para hindi makain yung kanilang mga dumi. At sa pagkukulikta naman ng mga itlog, kailangan nilalagyan natin ng pizza kung kailan natin nakulikta. Kasi hanggang 1 week lang to 10 days yung ating stock para natin ma-incubate para mas lalong dumami yung ating alaga. Pagbaguhan pa lang tayo, kailangan inaalam natin yung kanilang kahinaan. At yung paikot ng ating backyard, chinecheck natin pag umulan, kailangan walang may stock na tubig. Kasi pag naghalo yung tubig at saka yung dumi nila, diyan sila nakakakuha ng bakterya na napupunta sa kanilang katawan. Para sa mga magsisimula pa lang sa pag-aalaga ng pabo, mas mainam na piliin nyo yung malalaking lahi ng pabo. Huwag kayong pipili sa mga native na pabo mga ka-farmers. Kasi kung i-compare natin, yung kain ng native at saka yung hybrid, halos magkapareho lang. Pagdating sa karne or pangkatay, napakalaki ng diferensya mga ka-farmers. Yung mga native mga ka-farmers, umaabot lang yan ng 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Dito sa ating mga hybrid, umaabot yan ng 15 kilos. Hanggang 20 kilos pa yan mga ka-farmers. Kaya napakalaki ng diferensya.
Pero pagdating sa kain, halos magkapareho lang. Ito naman yung ating dalawang red bourbon na mayroong mga bulutong. Hiniwalay natin para hindi makahawa sa iba pa nilang mga kasama. So ayun mga ka-farmers, kung magplaplano kayo mag-alaga ng manok, alaga ng pabo, kailangan meron kayong sistema. Kailangan planado ang yung mga kulungan. Meron kayong kulungan ng may mga sakit na kahiwalay para pag mayroon kayong nakita na kolekta na may mga sakit, doon nyo ipupunta at doon nyo gagamutin. Ito ngayon, kailangan magamot ito mga ka-farmers. Meron tayong nabili na Thymol powder. Sa una mga ka-farmers, tablet pa. Pero may bago ngayon, yung Thymol na powder. Yan yung pinapainom para sa may mga bulutong. Pero kung napapansin nyo, na parang magkakaroon pa lang ng bulutong, mas maganda kung advance na natin papainumin ng Thymol para siguradong mawala yung mga bakterya kasi antibacteria po yan. Pero ang ginagawa ko, hindi ko lang pinapainom mga ka-farmers, nilalagyan ko pa kung saan ang parte ng kanilang mukha na mayroong mga bulutong para sigurado talagang matanggal. Ayan, kawawa naman yung isa mga ka-farmers, yung maliit. Talagang mayroon siyang 3 bulutong. Dito pa sa kanyang right side na mata, pati din dito sa may left side. Oh, dyan sa ibaba, halos meron. Kasi pag ganitong sistema, maaari itong mabulag mga ka-farmers. Ayan po yung kanyang bottle, kanina nabasa, natanggal yung kanyang balot. Ito po yung Thymol na pangtanggal ng bulutong, antibacteria. Hindi po ito sponsor mga ka-farmers. Ito yung ating ginagamit, talagang ginamit talaga natin nung una pang mga buwan. Kung naghahanap kayo ng antibacterial, ito po yung Thymol. Effective ito. Nung una nating mga sisiw na mayroong mga bulutong, natanggal naman, ayos. Mahirap yung hindi po natin ginagamit tapos sinasabi natin sa ating video. Baka ako na naman ang masisi, bibili kayo at hindi naman effective. Mas maganda yung sinubukan ko muna at saka sasabihin ko sa inyo. Mahirap yun. Ngayon ko lang binili, tapos sasabihin ko na kaagad sa inyo, naku, baka sabay-sabay lang tayong maggagastos. Mas maganda yung naging effective muna sa akin, saka ko na isi-share sa inyo para hindi magdoble-doble ang inyong gagastusin. Marami din nagsasabi na yung tambal daw sa bulutong ay yung paminta, dinodorog. Sinubukan ko na rin mga ka-farmers pero hindi naman ganun ka 100% effective. Nang sinubukan ko ito naging effective mga ka-farmers. Ayos siya. Ang hirap lang sa pabo mga ka-farmers, kung meron tayo mga tanim na halaman, kailangan hindi natin yan pinapapunta doon sa may mga tanim. Siguradong uubusin ang talbos yan. Kaya palagi kami nag-aaway ni Mrs. Kasi pag nadaanan yung kanyang mga tanim, siguradong maya't maya, ubos na yung talbos niyan. Kasi napakalakas nilang kumain sa mga greens. Yung kanilang mga hilig, yung mga malalambot na dahon, nauubos. Katulad na lang nito mga ka-farmers, nakadilinsya tayo kanina, doon sa merkado, mayroong na maayos-ayos pa na Chinese pichay. Kinuha ko, nahulog mga ka-farmers. Di na ako nahiya. Mahirap yung pahiya-hiya po tayo sa kalumpuloban ay gusto. Sa totoo lang mga ka-farmers, pwede pa itong lutuin. Pero since marami naman tayo na kolekta every morning, ayan, bigay natin sa ating mga alagang pabo dito sa ating kulungan. Ganyan lang yung ating diskarte mga ka-farmers. Umaga pa lang, alas 4:30, alas 5, kailangan nandun na tayo sa merkado. Minsan yung ating kaibigan doon nagchat-chat. Meron tayong maraming kinokolekta. Meron mga nagbibenta, 20-20 ang supot. Meron 10 lang. Depende sa ating mga kaibigan. Meron nga lang binibigay. Yung mga first leaves na tinatapon, minsan may mga nadadaanan akong naglilinis ng kanilang mga garbage, yung mga pichay, binibigay na lang mga ka-farmers. Pero sabi ko sa inyo, pag kayo ay magbibigay sa inyong mga alaga, mas mainam na inyong hugasan kasi yung ibang mga nagtatanim, nag-i-sprayan ng mga insecticide. Yung iba naman organic pero mas mainam na
hugasan po natin para safe ang ating mga alaga pag kumain. Ang dami yung ating kolekta kanina. Ayan, buo pa yan mga ka-farmers. Pwede pang ilagay sa nilaga, pero marami tayo na kolekta. Malalanta lang ito mga ka-farmers kung ilalagay natin doon sa ref kasi marami tayong stock at every morning naman tayo ay nakakakuha. Ayan o. Tutukain nila yan hanggang maubos. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Tuka ng tuka hanggang sa hapon, ubos yan. Pero sa totoo lang ka-farmers, may mga panahon umaaray din tayo sa pagpapakain sa ating alagang pabo. May mga panahon naman na nakakabenta tayo ng maganda-ganda. Pero kung i-compare ko naman, nung nasa abroad pa tayo, mas pipiliin ko na dito. Kasi nga dito, kasama ko yung aking mahal sa buhay, yung aking mag-ina. Kasama ko sila kahit hindi ganoon kalaki yung ating kinikita. Pero ayos naman. Basta't madiskarte ka lang, makikita nyo naman yung ating diskarte, paano tayo magpatuka sa ating mga alaga. Sinasabi ko nga sa inyo, 70% organic, 30% lang tayo sa commercial feeds. Nakaka-survive naman tayo sa pang-araw-araw. Kung wala tayong ulam, pwede tayong magkatay. Kung wala tayong ulam, pwede tayong magbenta, makakabili tayo ng isda, makakabili tayo ng karne. Ganun lang ang buhay mga ka-farmers. Pag mayroong bumili tayo ng 10, 20 piraso, medyo malaki-laki na rin, makakabayad na rin sa ating mga bayaring kuryente, tubig, at kung ano-ano na mga expenses dito sa atin. So, ganyang sistema, dito sa Pilipinas may pera. Depende na lang sa ating diskarte. Kaya sa mga kapwa ko ka-farmers, sa mga nandito sa Pilipinas na gustong umalis sa abroad, kasi nga ika nga ang tingin nila ay napakarami ng pera sa abroad. Nagkakamali ho kayo. Sa abroad ho, kailangan doble sipag ka. Pero dito sa Pilipinas, kahit naka-neutral ka lang, masipag ka lang, pwede kang kumita, depende lang sa inyong kakayanan. Yan po ay naging experience ko. Kaya sa una, sinasabi ko at nakakakita ako mismo sa aking mga kaibigan, akala ko ay talagang big time na pag nasa abroad, lalo na pag nagbakasyon. Pero nang na-experience ko, nang ako'y nag-abroad, naku po, sabi ko, kawawa pala ang abroad. Pag uwi sa Pilipinas, mag-iipon ng pera para panggasto, pang bakasyon ng 1 month, 2 months, ubos, babalik na naman sa abroad. Naku po, kawawang kawawa pag tumanda. Masasabi ko talagang kawawa. Kasi mayroon akong mga nakikilala, naging kaibigan, 20 years na sa abroad, 10 years na sa abroad, ganon pa rin ang sistema. Bakasyon sa Pilipinas, parang big time pag uwi sa Pilipinas, balik na naman. Pagbalik yan sa abroad, ubos ang pera, kawawang kawawa, trabaho na naman. Ganon ho ang sistema. Kaya sinasabi ko bilang isang may experience, mahirap po talaga sa abroad. Mas mainam, magsipag po tayo sa Pilipinas, mas maganda, nasa sarili tayong bayan. Meron tayong motor, meron tayong sasakyan, umikot lang tayo sa ating mga probinsya, naku po, maaaliw na tayo. Sa abroad, lalo na sa Middle East, naku para tayong ibon na nakakulong. Bahay, trabaho, kain, yan lang po ang paulit-ulit na ginagawa. Pero hindi naman lahat mga ka-farmers kasi mayroon mga abroad na magaganda yung trabaho katulad ng mga doktor, mga engineer, malaki ang sahod. So, pero ganun pa rin sistema mga ka-farmers kahit ganun kalaki ang sahod sa abroad kasi taga Pilipinas tayo, yung ating budhe, yung ating kaluluwa ay gusto pa rin umuwi sa Pilipinas. Mas masarap pa rin mamuhay sa bansang Pilipinas. Yan po yung katotohanan. Kahit nga yung mga kababayan natin na nasa Amerika, na naninirahan, nasa Canada, pagtanda, uuwi at uuwi yan sa Pilipinas. Para sa ating mga kababayan, kung ikaw ay nasa abroad, kung maganda pa naman ang sahod, maganda pa yung nakukuha, ipon lang mga ka-farmers, darating ang panahon na magsisimula ka sa inyong mga pangarap, plano na farming business. Kasi pag nasimulan mo yan, kailangan nakafocus ka. Kailangan ikaw mismo na may-ari, ikaw mismo ang nakakaalam sa lahat. Kahinaan ng iyong mga alaga, sistema sa inyong farm, kailangan alam mo yan lahat.
Kung mayroon kang tagapag-alaga, huwag mong hayaan na siya ang mas nakakaalam. Mas mainam na ikaw mismo na may-ari ang nakakaalam ng lahat ng sistema. So ayan lang mga kaparmers, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless po sa lahat po ng sumubaybay at na-inspire sa ating videos na ito. Magandang araw at mabuhay po kayo.